Alexa POV. Isang linggo nang ibinurol si Mommy bago namin to inihatid sa huling hantungan. Masakit sa akin na tuluyan na nga ako nitong iniwan pero kailangan kong tanggapin iyon. Ganun talaga siguro ang buhay, may nauuna at may naiiwan. Nakauwi na ang lahat ng mga nakikiramay maliban kay Rita. Pero heto pa rin ako, nakatayo sa harap ng puntod ni Mommy at patuloy pa ring lumuluha. Hindi pa rin mawala-walang sakit sa puso na nararamdaman ko hanggang ngayon. Alexa, tama na yan. Hapon at kailangan na nating umuwi. Narinig kong sambit ni Rita. Kaagad kong pinunasan ng luha mula sa aking mga mata at pilit tong nginitian. Mabuti pa itong si Rita. Mula umpisa hindi niya ako iniwan. Sa labis kong pinagpapasalamat. Rita, wala na si Mommy. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Umiiyak kong sambit. Magpakatatag ka, Alexa. Hindi pa katapusan ng mundo. Tama na yung pag-iyak. Hindi gusto ng mami mo na nakikita kang sobrang nasasaktan kaya tahan na. Malumanay ang boses na sagot nito. Tinanguan ko lang siya at muli kong sinulyapan ang puntod ni Mommy at hinawakan sa kamay si Rita. At sabay na kaming naglakad palayo sa puntod. Habang naglalakad kami mula sa kalayuan, natanaw kong kotse ni Luther na alam ko na akong hinihintay nito. Dinig ko, isang abalang tao si Luther pero hindi ko maintindihan kung bakit. Pagdating sa akin ay para bang kay dami niyang oras. Siguro dahil sobrang laki na nang na-invest niya sa akin. Nitong mga huling araw ng burol ni Mommy, i-check-in niya ako sa isang hotel na malapit lang sa location ng chapel para mabilis daw ako makapunta at makauwi. Siya din ang nagbayad sa lahat ng mga expenses at baka natatakot si Luther na hindi ko siya mabayaran. Ngayong nailibing na si Mommy, kailangan ko nang bumalik sa dati kong buhay. Sigurong una kong gagawin ay pumunta sa school na pinapasukan ko at formal na mag-drop out. Sa dami ng mga absent ko, tsaka kung hindi talaga ako makakapasa ngayong semester na ito. Mag-e-enroll na lang ako ulit next year. Ngayong taon, bala kong maghanap na muna ng trabaho para maipagpatuloy ang buhay ko. Mag-iipon ako para naman matupad ang pangarap ni Mommy sa akin. Yun ay ang makapagtapos sa pag-aaral. Hop in. Narinig kong sambit ng isang familiar na boses nang mapatapat kami sa sakyan ni Luther. Napatitig ako dito at doon ko nakita ang seryosong mukha ni Luther na nakatitig din sa akin. Miss Rita, right? Doon ka sa kabilang kotse. Ihahatid ka na namin. Narinig kong kausap din ng isa sa mga tauhan ni Luther kay Rita. Ayaw ko pa nga sanang bumitaw kay Rita, kaya lang niyaya na ito ng tauhan ni Luther sa isa pang sasakyan. Kaya walang choice kundi ang maghiwalay kami. Naglakad siya patungo sa isang sasakyan samantalang ako naman ay naglakad patungo sa sasakyan kung saan nakasakay si Luther ngayon. Binuksan ng isa pa sa mga bodyguard nitong pintuan at ipinapasok ako sa loob. Salamat sa lahat ng mga kabutihan na ipinagkaloob mo sa akin. Ang presensya mo isang malaking bagay sa akin para maibsan ang pangungulila at pagluluksa ko dulot ng pagkawala ni Mommy. Mahinang sambit ko kay Luther. Nanatili siyang tahimik hanggang sa naramdaman kong pag-usad ng sasakyan, kaya naman dahan-dahan ko nang binuksan ang aking dalang backpack. At mula sa loob, nilabas kong cheque na never ko pang napa-in-cash. Iniabot ko yun sa kanya kaya naman napatitig din ito sa akin. Hindi ko na magagamit yan. Kaya hindi ko na kailangan. Marami ka na rin ginastos mula sa hospital bills ni Mommy. Morgue at hanggang sa naiburol siya at nailibing. Kaya sana tanggapin mo ito. Mahina ako sambit habang nakikipagsukatan ng tinig sa kanya. Kagad ko namang napansin ang unti-unting pagguhit ng ngisi sa labi nito. Ang kanina'y seryosong ekspresyon ng kanyang mukha ay napalitan yon. Nang biglang pagbalasik ng kanyang itsura, kaya naman hindi ko mapigilan ang makaramdam ng agam-agam. Nitong mga nakaraang araw sobrang bait niya sa akin. Pero bakit biglang nagbagong ihip ng hangin ngayon? Priscilla, naibigay ko na sa'yo ang pera na yan at isang malaking insulto sa akin. Kung ibabalik mo sa akin ang mga bagay na naibigay ko na sa'yo. Seryoso niyang bigkas. Wala sa sariling napatitig ako sa cheque na hawak ko sabay iling. Pero hindi ko na kailangan ang mga to. Saka sa laki na nagastos mo sa akin. Isipin mo na lang na isa itong kabayaran sa lahat-lahat para quits na tayo. Sagot ko naman sa kanya sabay kagat ko sa aking pang-ibabang labi. Sa totoo lang, bigla ko nakaramdam ng pagkailang sa pinapakita niyang pag-uugali sa akin. Nagulat na nga lang ako nang imbis na tanggapin niya ang checkeng hawak ko, isang malakas na pagtawa niyang umalingaw-ngaw sa buong paligid.
Samantala, no, keep it. Isipin mo na lang na isa yung regalo mula sa akin. Seryosong sagot ni Luther kay Priscilla Alexa. Sa totoo lang naiinis siya at the same time, lalo siyang nakaramdam ng matinding paghanga sa dalaga. Imagine, hindi niya lubos na ma-imagine na hindi pa pala napa-in-cash nito ang cheque na ibinigay niya. Sa sitwasyon ngayon ni Priscilla, alam niyang higit itong nangangailangan ng pera. Hindi niya talaga maintindihan kung anong pumapasok sa isipan nito kung bakit gusto nitong ibalik sa kanyang isang bagay na kung tutuusin ay barya lang sa kanya. Hindi tuloy mapigilan ni Luther na lalong humanga sa dalaga. Hindi niya rin akalain na may ganito pa palang babae na natitira sa mundo. Babaeng walang habol sa pera, may paglaban lamang ang prinsipyo. Pero hindi ko na to kailangan. Sige na, tanggapin mo na ito at pagkatapos nito, hayaan nyo. Hindi na tayo ulit magkikita. Seryoso namang sagot ni Alexa. Isang malakas na pagtawa ang muling namutawi mula sa bibig ni Luther. Kung sa ibang pagkakataon baka uminit ng ulo niya. Pero si Priscilla to, ang kanyang nag-iisang Priscilla, na kung hindi lang nakaburo lang ina nito ay baka makailang ulit niya na itong dinala sa kanyang kwarto at paulit-ulit na inangkin. Hindi lang halata sa mga kilos ni Luther pero katakot-takot na pagpipigil ang ginagawa niya sa tuwing nakikita niya si Priscilla Alexa. Hindi niya alam kung ano ang meron sa babaeng ito at kung bakit hindi ito mawala-wala sa isipan niya. Feeling niya buong buo na nakuha ni Priscilla ang kanyang atensyon at hindi matatapos ang pag-uusap nila ngayong araw. Nag-uumpisa pa lang siya at minsan na niyang naipangako sa kanyang sarili na hindi niya pakakawalan si Priscilla. Bakit? Hindi mo na ba kailangan ng pera? Seryosong tanong ni Luther kay Priscilla Alexa. Labag sa kalooban niya na ibalik pa ni Priscilla sa kanya ang tsekeng ibinigay niya dahil hanggat maari ayaw niyang mahirapan to. Actually, nagsisisi nga siya kung bakit 1 million lang ang naisulat niya sa tseke. Pwede namang 10 million, 100 million or kahit na magkano. Makita niya lang kung paano itong ngumiti. Sa tuwing nakikita niya kasi ito'y wala siyang ibang nakikita sa mukha nito kung hindi ang umiyak ng umiyak. Nag-alala nga siya na baka ma-dehydrate na ito sa kakaiyak eh. Maghahanap ako ng trabaho. Ang halaga ng nakasulat sa check ay para talaga sana kay mommy. Kaya lang, wala na siya. Kaya hindi ko na kailangan. Sagot naman kaagad ni Priscilla. Kaagad naman nagsalubong ang kilay ni Luther sa naging sagot nito. Lalo siyang humanga kay Priscilla sa kabila ng inis na unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Inayawan nito ang 1 million na bigay niya tapos magtatrabaho daw? Salamat talaga sa lahat-lahat. Tatanawin ko isang malaking utang na loob ang tulong na ibinigay ninyo sa akin. Pasensya na po sa abala. Muli nitong bigkas. Hindi na sumagot pa si Luther habang nakatitig lang ang kanyang seryosong mga mata sa harapang bahagi ng sasakyan. Hindi naman mapigilan na makaramdam ng kaba si Alexa. Feeling niya nagalit sa kanya si Luther. Kaya lang, wala eh. Ngayong nailibing ng mommy niya, eto na rin ang tamang oras para huwag niya na itong gambalain pa. Pwede po bang pakihinto na ng sasakyan? Bababa na ako. May sakayan ng jeep sa may kanto pa uwi sa bahay na tinitirahan namin ni mommy. Muling sambit ni Alexa. Napakurap ng makiilang ulit si Luther bago nito sinanyasan ng driver na sundin ang nais ng dalaga. Mabilis namang tumalima ang magnamaneho at ilang saglit lang humito ang tatlong magarang sasakyan sa isang kanto. Tinapunan na muna ng tingin ni Alexa si Luther bago niya ibinaba sa upuan ang hawak niyang check at mabilis na lumabas ng sasakyan. Samantalang si Rita naman sa kabilang sasakyan ay mabilis na rin na lumabas pagkatapos nitong makapagpasalamat. Samantalang naiwan naman si Luther na hindi mapigilan ng matapatiimbagang. Dinampot niya ang tsekeng iniwan ni Priscilla Alexa kasabay na makahulog ang ngiting gumuhit sa labi nito. Bibigyan niya na muna ng time na makapagluksa si Priscilla at saka niya ito babalikan. Buo ng kanyang mga plano na magiging kanya ulit si Priscilla. Hindi siya makapapayag na hindi ito mahulog sa kanyang charm. Pagdating ni Luther sa malapalasyo niyang tahanan, kaagad niyang kinausap ang kanyang kanang kamay na tauhan. Mag-assign ka ng mga tao na mapagkakatiwalaan na pwedeng magbantay kay Priscilla buong oras. I-report sa akin ang ginagawa niya at siguraduhin ang kanyang kaligtasan sa lahat ng oras. Seryosong utos ni Luther dito. Alexa POV. Malungkot ang mamuhay na mag-isa pero kailangan ko sanayin ang sarili ko. Kailangan kong ipagpatuloy ang buhay at gumawa ng paraan para matupad ang pangarap ko na naging pangarap din ni mommy para sa akin noong nabubuhay pa ito. Isang linggo kong walang ibang ginawa kundi ang magmukmok
sa aming munting bahay at pagkatapos noon, kailangan ko na ulit gumising ng maaga para maghanap ng trabaho. Ngayong wala na si mommy, kailangan ko na maghanap ng mas disenteng trabaho. Ayaw ko nang pumasok ng bar, nakakadala na kasi. Ang paulit-ulit na pambabastos na natatanggap ko mula sa mga pasaway ng mga customers. Alexa, saan ka pupunta? Saktong pagkalabas ko ng bahay, dumating naman si Rita. May dala na naman siyang Tupperware na alam kong pagkain na naman ng laman. Nahihiya na talaga ako sa kanya dahil wala na siyang ibang ginawa sa araw-araw ko, hindi dalhan ako ng kung ano-anong mga pagkain. Siguro dahil alam niya na simula nung namatay si mommy, hindi na ako nagluluto ng pagkain at bumibili na lang ako lagi sa labas. Magja-job hunting, nakangiti kong sagot sa kanya. Ha? Naku, bakit hindi mo sinabi kaagad at nang masamahan kita? Kaagad niya rin namang sagot sa akin. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Sasamahan mo ko? Bakit? Wala ka bang pasok sa school? Nagtataka kong tanong sa kanya. Meron, kaya lang nag-drop out na din ako eh. Nakangiti niyang sagot sa akin. What? Nag-drop out ka? Sayang naman. Sagot ko din naman kaagad sa kanya. Kung tutuusin, kayang-kaya naman itong si Ritang paaralin ng mga magulang niya. May pwesto silang tindahan ng mga karne sa palengke at kahit na dito sa squatters area sila nakatira, nakakaangat pa rin naman sila sa buhay. Pareho kasing masipag ang mga magulang niya eh. Malungkot pumasok na mag-isa sa school, kaya sasabay na lang ulit ako sa'yo sa pag-enroll mo next year. Saka alam mo naman na tamad akong mag-aral at mas lalo akong tinatamad ngayon. Dahil huminto ka na rin, sagot niya naman sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapailing. Kain ka na muna, hintayin mo ako at saglit lang yun. Maliligo lang ako tapos sasama ko sa'yo sa pag-a-apply ng work. Nakangiti niyang muling bigkas sabay abot niya sa akin ang hawak niyang Tupperware. No choice na ako kung hindi tanggapin na yun. Sino ba naman ako para umayaw sa grasya? Hindi pa nga ako kumakain ng agahan dahil bala kong dumaan sa karinderya ni Manang Maria para doon na sana kakain. Since may dalang pagkain para sa akin tong si Rita, ibig sabihin makakatipid ako ngayong araw ng pagkain ko sa agahan. Mahalaga ang bawat piso sa bulsa ko, lalo na sa sitwasyon ko ngayon na hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Pagkaalis ni Rita, muli akong pumasok sa loob ng bahay para kumain na muna habang hinihintay siya. Halos 1 oras lang naman ang tinagal at bumalik na rin ito at kagaya ko nakapang formal attire na rin siya. Alam mo, sakto tong pag-a-apply natin, may nabasa ko sa dyaryo kanina. Hiring daw ang LMB Corporation. Seryoso niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng mapangiwi. Nasa 3 taon pa lang kami sa kurso naming business management at hindi ko alam kung anong trabahong pwede naming applyan sa LMB Corporation. Isa yung higanting kumpanya dito sa bansang naka-line up sa real estate, mining, banking at marami pang iba. Kaya tsaka kung mataas sa mga qualifications nila pagdating sa mga applicant at tagilid kami doon. Ano ka ba, Rita? Doon talaga? Baka naman pagtawanan lang tayo doon. Anong trabaho naman ang pwede nating applyan sa kumpanya na yan? Sagot ko naman sa kanya at hindi ko pa nga mapigilan na mapakamot ng sarili kong ulo kahit hindi naman makati. Ano ka ba, Alexa? Huwag mo sabihin nawawalan ka na ng confidence sa sarili mo. Kahit na anong trabaho pwede nating applyan. Pwede natin subukan. Kaagad niya din namang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng mapangiwi nang hindi ko akalain na ganito pala kalakas ang fighting spirit nitong si Rita. Heist, bahala na nga siya. Halika na, balita kong dami daw nag-a-apply ngayon kaya kailangan na nating pumunta para mauna tayo sa pila. Subukan lang natin. Malay mo naman, hindi ba? Swertihin tayo. Kapag matanggap tayo sa LMB, makakaipon tayo ng malaking pera para maipagpatuloy ang pag-aaral natin next year. Excited nitong sagot kaya naman wala na akong magagawa pa kung hindi ang sumang-ayon na lang. Kailangan ko na lang sigurong ihanda ang sarili ko sa isang rejection na maririnig namin ngayong araw dahil malabo pa talaga sa sikat ng araw na matatanggap kami ng kumpanya na yon. Narinig ko ang tungkol sa kumpanya ng LMB at ang alam ko mataas ang standard nila pagdating sa pag-hire ng mga empleyado. Kanina pa ako hindi mapalagay habang nakapila kami ni Rita kasamang iba pang mga applicant. Kasuotan pa lang at postura, feeling ko talaga ligwak na kami eh. Dagdagan pa ng kumakatingin sa amin ni Rita, ang iba pang mga applicant ay akala mga shareholders ng kumpanya. Natingin pa lang ay gusto nang sabihin sa amin na hindi kami qualified. Rita, huwag na lang kaya tayong tumuloy. Kinakabahan ako eh.
Pabulong kong wika kay Rita na noon ay chill-chill lang na nakaupo tinihintay na tawagin ang pangalan niya. Kinolekta na kanina ng aming mga resume at tinihintay na lang namin na tawagin ang pangalan namin para pumasok sa loob for interview. Ano ka ba? Ngayon ka pa ba atras na nandito na tayo? Relax ka lang dyan. For experience tong ginagawa natin at kung ma-hire man tayo or hindi ay ayos lang. At least, sinubukan natin hindi ba? Nakangiti nitong sagot sa akin. Wala na akong nagawa pa kung hindi ang dahan-dahan na tumango na lang. Sa bagay, tama siya. For experience na nga lang. Wala namang bayad sa pag-apply ng trabaho at ayos na din. At least minsan kong naranasan na mag-apply sa isang malaking kumpanya na kagaya ng LMB Corporation. Mercedes de Chavez? Muling nagtawag ng applicant ang babaeng kumuha ng resume sa amin kanina pagkatapos lumabas na isa pang applicant na katatapos ng interviewin. Pumasok ang isa pa't nasundan ng isa pa. Ganun palagi ng senaryo at duda ko. Kung may na-hire na ba? Lahat kasi ng lumalabas galing sa loob ay malungkot ang kanilang mga mukha. Yung iba naman ay mga nakasimangot na halatang masama ang loob. Miss Priscilla Alexa Romualdez? Sa wakas, tinawag na din ang pangalan ko kaya bantulot na akong tumayo. Yes po ma'am, kinakabahan kong sagot. Kaagad din naman akong tinanguan ng tagatawag ng pangalan at sinenyasan ako na sumunod raw sa kanya. Kahit na kinakabahan, kaagad din naman akong tumalima. Pumasok kami sa isang pintuan kung saan may isang babaeng medyo may edad na nakaupo. Siya siguro ang taga-interview dahil nabasa ko sa ibabaw ng kanyang mesang letra na Human Resources. Miss Priscilla Alexa Romualdez? Seryosong tanong niya sa akin. Yes ma'am, I am Priscilla Alexa Romualdez. Kinakabahan ko sagot. Have a seat. Sagot nito sa akin, kimi naman akong naupo sa upuan sa harap ng kanyang table. Congratulations! We're delighted to offer you the position of Personal Secretary to the CEO ng LMB Corporation Incorporation. Diretsahan at walang paligoy-ligoy niyang bigkas na labis kong ikinagulat. Ha? Wala sa sariling sagot ko. Hindi ko kasi talaga ito inaasahan. Wala pang interview na nagaganap pero tanggap na ako? Hindi nga. Ganun lang kabilis. You heard it right, Mr. Romualdez. Matagal na naghahanap ng sekretary si boss and I think fits sa yung position na yon. Nakangiti nitong sagot sa akin sabay lapag ng isang dokumento sa harapan ko. Dinampot ko yun at binasa at muling nagulat nang mapansin ko na isa itong kontrata. Bakit ang bilis? Ganito ba talaga sa mga malalaking kumpanya? On the spot ang pag-hire at may contract kaagad. Your salary is 120,000 plus insurances. Pwede mong i-review ang iyong contract bago pirmahan. Nakangiti nitong muling wika. Pakiramdam ko biglang nalaki ang ulo ko sa mga sinabi niya dahil sa gulat. Hindi ko kasi talaga ito inaasahan. Ang akala ko bokya kami ngayong araw at sa dinami-dami ng mga applicants sa labas. Ako pa talaga ang na-hire na isang undergraduate. Pero syempre, sino ba namang tangang palalagpasin ng ganitong pagkakataon? Magiging personal secretary ako ng CEO at ang laki ng sahod kaya hindi ko na tinapos pang basahin ng kontrata at kaagad ko na yung pinirmahan. Mag-iinarte pa ba ako? Syempre hindi na. Eto na yun eh. Eto yung tinatawag na swerte. Dahil sa wakas magkakaroon na ako ng trabaho. At saka hindi to pipitsuging kumpanya. Isa itong malaking kumpanya kaya ayaw kong sayangin ang pagkakataon na ito. Great! Welcome to LMB Corporations, Ms. Romualdez. Nakangiting wika sa akin ni Ms. Sanchez na mapansin niya na kaagad kong pinirmahan ang kontrata. Isang masayang ngiti sa labi ang kaagad kong pinakawalan at tinanggap ang pakikipagkamay niya sa akin. Bukas ka mag-uumpisa and don't worry, ititrain ka naman ng executive, secretary ni Mr. CEO. And I'm sure kayang-kaya mong trabaho. Nakangiti nitong muling wika. Thank you ma'am. Asahan niyo po, magiging tapat po ako sa kumpanya at magtatrabaho po ako ng maayos. Nakangiti kong sagot sa kanya. Marami pang sinabi si Ms. Sanchez tungkol sa magiging trabaho ko at pagkatapos noon, hinayaan niya na ako makaalis. Pagkalabas ko ng HR department, hindi ko maiwasang magulat ng ibalita din sa akin ni Rita na hire din daw siya bilang isang office staff. Nung una nagtataka pa nga ako dahil mas nauna pa yata siyang natapos na ma-interview kumpara sa akin pero noong sinabi niyang pangalan ng taong nag-interview sa kanya, iniisip ko na lang na baka hindi lang isang taong taga-interview. Baka marami sila since ang dami nga naman kasing applicant ng araw na iyon.